Sa isang panayam kasama ang grupong Kalingap, naging tampok si Melka, isang kabataan na varsity basketball player at kasalukuyang tumutulong sa kanyang pamilya sa kabila ng mga personal na pagsubok. Naging bahagi ng usapan ang kanyang buhay, pangarap at ang mga isyung ibinabato laban sa kanya na nagdulot ng kalituhan at negatibong reaksyon mula sa ilang tao sa social media. Unang ibinahagi ni Melka ang tungkol sa kanyang interes sa basketball, kung saan siya ay nakilahok sa iba't ibang liga at naggamit ng ilang kampeonato. Sa kabila ng kakayahan at dedikasyon, hindi na siya nakapasok sa universidad dahil overage na siya para sa varsity, ngunit nagpapatuloy pa rin siyang nagsasanay at naglalaro. Sa kabila nito, nagpapatuloy din siya sa kanyang pag-aaral kahit pa sabay niyang pinapasa ng responsibilidad sa kanilang pamilya. Nabanggit din ang kanyang munting negosyo na bagaman nagsimula ay nahirapan dahil sa lokasyon at kakulangan ng kita. Dahil dito, mas pinili nila na mag-shift muna sa online selling upang makasabay sa uso at mapalago ang kanilang pinagkakakitaan. Sa kabila ng hirap, sinabi ni Melka na nakikita niya ang karanasan bilang isang paraan ng pagkatuto at paghahanda para sa mas maayos na negosyo sa hinaharap. Gayunpaman, ang naging pinakamabigat na bahagi ng panayam ay ang paglilinaw ni Melka sa mga isyu at paratang laban sa kanya. Ayon sa kanya, nagsimula ang usapin nang maglabas siya ng larawan ni Vince, isa sa kanyang mga kaibigan, upang ipakita na ito ay may sakit at hindi makadalo sa ensayo. Ang larawan na ito ay ginamit umano ng iba upang gawing issue at lumabas sa social media na para bang ginagamit nila ang sitwasyon upang maningil ng tulong o makakuha ng pera mula sa mga sponsor. Maring itinanggi ito ni Melka at iginiit na ang tanging layunin niya ay patunayan na totoo ang dahilan kung bakit hindi nakapag-practice ang kanyang kaibigan. Bukod dito, lumabas din ang akusasyon na siya raw ay masamang impluwensya kay Biancy, isang kaibigan at kapwa beneficiary. May nagsabi rin na sila ay nagmumotor ng palagi at ginagawang dahilan ang motor upang magpatulong sa iba. Pinabulaanan ito ni Melka at ipinaliwanag na ilang beses lamang sila nagkasama sa motor at kadalasan ay may practical na dahilan, gaya ng pagbili ng gamit o pagpunta sa sentro. Dagdag pa niya, hindi niya magagawang sirain ang reputasyon ni Biancy sapagkat matalik niya itong kaibigan. Ibinahagi rin ni Melka ang kanyang bigat ng loob dahil nadadamay ang kanyang pamilya sa mga paninira. Aniya, kaya pa niyang tiisin kung siya lang ang binabatikos, ngunit nang magsimula ng madamay ang kanyang mga magulang, hindi na niya ito matanggap. Aminado siya na nakaapekto ito sa kanyang emosyon at nagdulot ng matinding stress, lalo na't hindi siya sanay sa ganitong uri ng cyberbullying. Nilinaw ng mga kalingap na isa sa kanilang mahigpit na alituntunin ay ang hindi direktang pakikipag-ugnayan ng mga sponsor o supporters sa mga beneficiaries upang maiwasan ang ganitong klase ng gulo at maling akusasyon. Ipinaalala nila na ang mga beneficiaries ay mga pribadong tao at hindi ni mga public figures, kaya't nararapat lamang na sila ay protektahan laban sa pang-aabuso at maling balita online. Sa huli, ipinahayag ng mga host at kasama sa panayam ang kanilang suporta kay Melka. Ayon sa kanila, kilala nila ang pagkatao nito bilang masipag, tapat at may malasakit sa pamilya. Hindi siya gagawa ng masama para lang sa pansariling kapakinabangan. Hinimok din nila ang mga manonood na huwag agad maniwala sa mga komento at haka-haka sa social media, kundi mas mainam na makinig sa mga taong tunay na nakakakilala sa kanya. Nagbigay pa sila ng mensahe ng pagpapayo at paalala sa lahat ng taga-subaybay. Mag-ingat sa paniniwala sa mga maling balita online. Huwag basta magpadala sa emosyon at higit sa lahat, huwag ibaling ang galit sa mga beneficiaries na ang layunin lamang ay magsumikap at makatulong sa kanilang pamilya. Sa pagtatapos, ipinakita ang suporta sa negosyo ni Melka at nagbigay rin ng kaunting tulong pinansyal bilang dagdag na allowance para sa kanyang pag-aaral. Ipinanawagan ng mga kalingap na ipagpatuloy ng lahat ang pagsuporta hindi lamang sa kanila, kundi higit lalo sa mga kabataang tulad ni Melka na nagsusumikap bumangon at magpakatatag sa kabila ng mga hamon. Bago pa man ako nagbigay ng opisyal na pahayag kaugnay kay BNZ, may issue na palang kumakalat. Ayon sa mga sabi-sabi, mayroong taong nagpapadala umano ng mga larawan ni BNZ sa mga sponsor kapalit ng GCash o pera. Nilinaw ko na hindi ako ang nagpadala ng anumang larawan para manghingi ng pera. Online naman ang lahat ng komunikasyon noon, kaya malinaw na may mga taong gumagawa lamang ng maling haka-haka upang siraan ako.
Ginawa ko lamang ang pagbibigay ng paliwanag para tumigil ang mga taong patuloy na nangungulit at nag-aakusa sa akin. May mga nagsasabi rin na ako raw ay isang bad influence. Lumabas pa ang mga mensaheng direkta nilang ipinapadala sa iba para palakasin ang akusasyong ito. Masakit marinig ang mga paratang, lalo na't tinawag akong isang kalingap angel, ngunit binansagan din akong parang demonyo dahil sa sinasabing ugali ko. Itong mga paratang ay naging dahilan kung bakit ako napagbintangan at nasabihang masamang impluensya. Gayunpaman, naninindigan ako na wala akong ginawang masama at lahat ng ito ay mga maling akusasyon lamang na walang sapat na basis. Isang panayam kasama ang grupong Kalingap. Naging tampok si Melka, isang kabataan na varsity basketball player at kasalukuyang tumutulong sa kanyang pamilya sa kabila ng mga personal na pagsubok. Naging bahagi ng usapan ang kanyang buhay, pangarap, at ang mga isyung ibinabato laban sa kanya na nagdulot ng kalituhan at negatibong reaksyon mula sa ilang tao sa social media. Unang ibinahagi ni Melka ang tungkol sa kanyang interes sa basketball, kung saan siya ay nakilahok sa iba't ibang liga at naggamit ng ilang kampeonato. Sa kabila ng kakayahan at dedikasyon, hindi na siya nakapasok sa universidad dahil overage na siya para sa varsity, ngunit nagpapatuloy pa rin siyang nagsasanay at naglalaro. Sa kabila nito, nagpapatuloy din siya sa kanyang pag-aaral kahit pa sabay niyang pinapasa ng responsibilidad sa kanilang pamilya. Nabanggit din ang kanyang munting negosyo na bagaman nagsimula ay nahirapan dahil sa lokasyon at kakulangan ng kita. Dahil dito, mas pinili nila na mag-shift muna sa online selling upang makasabay sa uso at mapalago ang kanilang pinagkakakitaan. Sa kabila ng hirap, sinabi ni Melka na nakikita niya ang karanasan bilang isang paraan ng pagkatuto at paghahanda para sa mas maayos na negosyo sa hinaharap. Gayunpaman, ang naging pinakamabigat na bahagi ng panayam ay ang paglilinaw ni Melka sa mga isyu at paratang laban sa kanya. Ayon sa kanya, nagsimula ang usapin nang maglabas siya ng larawan ni Vince, isa sa kanyang mga kaibigan, upang ipakita na ito ay may sakit at hindi makadalo sa ensayo. Ang larawan na ito ay ginamit umano ng iba upang gawing issue at lumabas sa social media na para bang ginagamit nila ang sitwasyon upang maningil ng tulong o makakuha ng pera mula sa mga sponsor. Maring itinanggi ito ni Melka at iginiit na ang tanging layunin niya ay patunayan na totoo ang dahilan kung bakit hindi nakapag-practice ang kanyang kaibigan. Bukod dito, lumabas din ang akusasyon na siya raw ay masamang impluensya kay Biancy, isang kaibigan at kapwa beneficiary. May nagsabi rin na sila ay nagmumotor ng palagi at ginagawang dahilan ang motor upang magpatulong sa iba. Pinabulaanan ito ni Melka at ipinaliwanag na ilang beses lamang sila nagkasama sa motor at kadalasan ay may practical na dahilan, gaya ng pagbili ng gamit o pagpunta sa sentro. Dagdag pa niya, hindi niya magagawang sirain ang reputasyon ni Biancy sapagkat matalik niya itong kaibigan. Ibinahagi rin ni Melka ang kanyang bigat ng loob dahil nadadamay ang kanyang pamilya sa mga paninira. Aniya, kaya pa niyang tiisin kung siya lang ang binabatikos, ngunit nang magsimula ng madamay ang kanyang mga magulang, hindi na niya ito matanggap. Aminado siya na nakaapekto ito sa kanyang emosyon at nagdulot ng matinding stress, lalo na't hindi siya sanay sa ganitong uri ng cyberbullying. Nilinaw ng mga kalingap na isa sa kanilang mahigpit na alituntunin ay ang hindi direktang pakikipag-ugnayan ng mga sponsor o supporters sa mga beneficiaries upang maiwasan ang ganitong klase ng gulo at maling akusasyon. Ipinaalala nila na ang mga beneficiaries ay mga pribadong tao at hindi ni mga public figures, kaya't nararapat lamang na sila ay protektahan laban sa pang-aabuso at maling balita online. Sa huli, ipinahayag ng mga host at kasama sa panayam ang kanilang suporta kay Melka. Ayon sa kanila, kilala nila ang pagkatao nito bilang masipag, tapat at may malasakit sa pamilya. Hindi siya gagawa ng masama para lang sa pansariling kapakinabangan. Hinimok din nila ang mga manonood na huwag agad maniwala sa mga komento at haka-haka sa social media, kundi mas mainam na makinig sa mga taong tunay na nakakakilala sa kanya. Nagbigay pa sila ng mensahe ng pagpapayo at paalala sa lahat ng taga-subaybay. Mag-ingat sa paniniwala sa mga maling balita online. Huwag basta magpadala sa emosyon at higit sa lahat, huwag ibaling ang galit sa mga beneficiaries na ang layunin lamang ay magsumikap at makatulong sa kanilang pamilya. Sa pagtatapos, ipinakita ang suporta sa negosyo ni Melka at nagbigay rin ng kaunting tulong pinansyal bilang dagdag na allowance para sa kanyang pag-aaral.